Barkong pandigma ng China, nakapaligid na sa Australia. Ano kayang balak nila? Isang nakakagulat na balita ang gumulantang sa Australia matapos mamataan ang mga barkong pandigma ng China na palihim na umikot sa paligid ng bansa ng halos isang buwan. Tahimik ang kilos, walang abiso at nagsagawa pa ng live fire drills malapit sa mga syudad kung kaya't hindi maiwasang mabahala ang marami. Ang tanong ngayon, simpleng pangyayari lang ba ito o may mas malalim na mensahe? Kung kaya't sa video na ito ay aalamin natin kung babala na nga ba ito ng mas malaki pang panganib. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Narito na naman ang isang nakakagulat at hindi inaasahang pangyayari na talaga namang ikinabahala ng marami. Isang ulat na nagsasabing may mga barkong pandigma mula sa China na palihim na umiikot sa paligid ng Australia. Ang mas nakakagimbal pa rito ay ang katotohanang wala itong abiso, wala ring babala at halos isang buwang gumalaw sa mga karagatan ng bansa nang hindi man lang agad napapansin. Sa loob ng panahong iyon ay dumaan sila sa mga pangunahing syudad at ang pinaka nakakakilabot sa lahat ay nagsagawa pa sila ng mga live fire drills na halos malapit na sa mismong baybayin ng Australia. Dahil dito ay naging palaisipan sa marami kung ang mga ikinilos ba ng China ay isa lamang simpleng training exercise o sadyang pagpapakita ng puwersa para sa demonstration ng kanilang lakas. May ilan ding nagsasabing baka ito ay isang tahimik ngunit malinaw na babala. Ang tanging sigurado lamang sa ngayon ay ang naging matinding pagkabigla ng Australia. Ngunit ang epekto ng pangyayaring ito ay hindi lamang basta-basta nalilimitahan sa larangan ng militar. Ang mas malalim na usapin dito ay ang implikasyon ng ganitong galaw sa politika, seguridad at relasyon ng mga bansa sa rehiyon. Kaya naman napakahalaga na tanungin natin, ano nga ba talaga ang tunay na nangyari? At anong klaseng mensahe ang nais iparating ng China sa pamamagitan ng kilos na ito? At upang mas maunawaan ito ng mas mabuti ay balikan natin ang mga detalye at isa-isahing suriin ang buong pangyayari. Batay sa ulat ng New York Times at iba pang reliable sources, noong unang bahagi ng February, 3 barkong pandigma ng China ang tahimik na pumasok sa Torres Strait na matatagpuan sa may hilagang bahagi ng Australia. Ang grupong ito ay binubuo ng 3 pangunahing barko. Una, ang CNS Zunyi na isang uri ng destroyer. Ikalawa, ang CNS Hengyang na isang frigate. At ikatlo, ang CNS Weishanhu na isang replenishment ship o barkong pansuporta. Gayun din naman hindi nagtagal ay natunugan ito ng Australian Defence Force at agad silang nagsimulang bantayan ang bawat galaw ng mga barko na may karagdagang suporta rin mula sa New Zealand. Ngunit ang mas lalong ikinabigla ng publiko at ng mga eksperto ay ang katotohanang hindi lamang basta dumaan o dumaong ang mga barkong ito sa isang bahagi ng bansa. Sa halip umiikot talaga ang mga ito sa buong paligid ng Australia na para bang sinasaliksik ang bawat sulok ng karagatan ng bansa. Mula sa kanilang ruta sa silangang baybayin kung saan matatagpuan ang malaking bahagi ng populasyon ng Australia kabilang ang mga lungsod tulad ng Brisbane at Sydney ay nagsimulang magtanong at mabahala ang publiko. Lalo na nang may mga residente na nagulat na may mga banyagang barko sa kanilang mga baybayin. Sa ganitong sitwasyon ay hindi na nakapagtatakang nagsimula ng mangamba ang mamamayan. Ngunit ang pinaka nakagugulat sa lahat ng ito ay nangyari noong February 21. Kung kailan isang insidenteng hindi inaasahan ang naganap sa ere. Habang lumilipad ang isang commercial plane, ang Virgin Flight 161 na patungong New Zealand mula sa Sydney at kasalukuyang nasa himpapawid sa may Tasman Sea ay biglang nakatanggap ng babala sa radyo ang piloto mula sa mga barkong pandigma ng China. Ayon sa babala, magsisimula na sila ng live fire exercises sa lugar. Kaugnay nito ay agad namang nagulat ang piloto sa mga autoridad ng Australia kaugnay ng aviation. Dahil dito ay mabilis na naglabas ng hazard alert ang mga opisyal. Bilang bahagi ng kanilang pag-iingat ay agad na inilihis ang ruta ng humigit kumulang 46 na eroplanong nakatakdang dumaan sa lugar kung saan isinasagawa ang military exercise. Sa katunayan, ito ay isang seryosong usapin. Bandang alas 9:30 ng umaga ay pumutok na nga ang mga armas mula sa Chinese flotilla na nasa layong humigit kumulang 300 nautical miles mula sa baybayin ng Australia. Makalipas ang drill ay nagpatuloy sa kanilang ruta ang mga barko ng China. Dumaan sila sa katimugang bahagi ng bansa kung saan pumasok at lumabas sila sa Exclusive Economic Zone ng Australia na isang mahalagang maritime territory kung saan may exclusive rights ang bansa sa mga likas na yaman tulad ng langis, isda at iba pa.
Pagsapit ng March 4 ay narating na ng Chinese flotilla ang lungsod ng Perth, ang pinakamalaking lungsod sa kanlurang bahagi ng Australia. Sa puntong ito ay lumapit sila ng husto sa mainland na nasa layong 170 nautical miles na lamang. Makalipas pa ang ilang araw ay tumungo na ang grupo panorte at tuluyang umalis sa sakop ng tubig ng Australia at nagtungo patungong Indonesia. Karagdagan pa dito ay halos isang buwan ng paikot-ikot sa paligid ng Australia ang mga barkong pandigma ng China at hindi ito isang karaniwang pangyayari. Sa katunayan, ito ang unang pagkakataon na nagpadala ang China ng kanilang naval vessels ng ganito kalayo sa timog para sa military training. Ang mas nakakagulat pa ay ginawa nila ito nang walang paabiso man lang sa mga bansang malapit tulad ng Australia o New Zealand. Tahimik ang kilos nila, walang pasabi, walang babala, at lalong walang pahayag tungkol sa planong live fire exercises. Kung hindi pa ito nakita ng isang piloto ng commercial flight, malamang ay huli nang nalaman ng gobyerno ang tungkol dito. Ayon naman sa panig ng China, tila pinalalaki lang daw ng media ang issue. Sinabi ni Xiao Xian, ang Chinese ambassador sa Australia, na bilang isang makapangyarihang bansa sa rehiyon, normal lang daw para sa kanila na magpadala ng mga barko sa iba't ibang lugar para sa iba't ibang aktibidad. Sa madaling salita, gate ng China na wala silang nilalabag na batas at wala rin daw dahilan para kabahan ang mga bansang katulad ng Australia. Para sa kanila, ito ay isang karaniwang military routine training lang, gaya ng mga ginagawa nila sa iba pang bahagi ng Asia at Indo-Pacific. At kung tutuusin ay may punto rin naman sila. Sa ilalim ng international law, kahit may exclusive economic zone o EEZ ang Australia, ay legal pa ring daanan ito ng mga dayuhang barko. Pero kahit legal ay hindi pa rin nawawala ang tanong, bakit kailangang palihim? Karaniwan sa mga bansang magsasagawa ng military drills na may kasamang live fire exercises ay nagbibigay ng paunang abiso, karaniwang 24 hanggang 48 hours bago ang aktibidad. Sa kaso ng China ay walang kahit anong paalala, biglaan ang lahat at dito nagsimulang mag-alala ang Australia. Ayon kay Andrew Shearer, Director General ng Australia's Office of National Intelligence, ang deployment na ito ay nagpapakita ng tumataas na kakayahan ng China na magpakita ng lakas sa rehiyon at tila lumalakas rin ang kanilang kagustuhang ipakita ito. Dagdag pa niya, may ilang kilos ng China na mukhang sadyang provocative o mapanghamon at tila sinusubukan nilang inormalize ang presensya nila sa mga lugar na dati ay hindi nila pinupuntahan at tinitingnan kung paano tutugon ng ibang bansa. Maging ang New Zealand ay hindi nakapigil magpahayag ng pagkabahala. Ayon kay Judith Collins, Defense Minister ng New Zealand, napaka-advanced ng mga armas na dala ng Chinese warships at ngayon lang daw sila nakakita ng ganito kalakas na military presence sa kanilang rehiyon. Sa Australia naman ay umalingaw-ngaw ang kritisismo. Pinuna ng media at ng publiko ang kanilang defense force dahil tila huli na sa balita at walang sapat na intel tungkol sa kilos ng China. Si Admiral David Johnson, pinuno ng Defense Force, ay napilitang umamin sa harap ng Parliament na nalaman lang nila ang tungkol sa live fire drills 28 minutes matapos itong magsimula at ito ay dahil lang sa ulat ng isang piloto ng Virgin Flight. Ito ay nakakabahala lalo't dati ay sinasabi nilang bantay sarado nila ang mga kilos ng mga barko ng China mula pa sa umpisa. Sa puntong ito ay lumalakas ang tanong. Kung talagang binabantayan ng Australia ang galaw ng China, bakit hindi nila nalaman ang tungkol sa mismong military drills? Para sa marami, ito ay malinaw na patunay ng kahinaan ng intelligence at kakulangan sa real-time awareness pagdating sa mga kaganapan sa karagatan. Dagdag pa rito, isa sa mga pinaka-nakakagulat na lumabas sa isyong ito ay ang dami ng missile launchers na dala ng maliit na flotilla ng China at umabot ito sa 144. Isipin mo, 3 barko lang yan pero may dala na silang halos kasing dami ng buong arsenal ng isang maliit na bansa. At kung ikukumpara, buong fleet ng Australia ay may kabuuang 200 missile launchers lang. Mas lalong nakakaalarma dahil kasalukuyang hindi gumagana ang 2 fuel tankers ng Australia o mga barkong mahalaga para mapanatili ang matagalang operasyon sa malalayong lugar. Kahit may mga plano na para palakasin ang hukbong dagat ng Australia, ay inaasahang aabutin pa ng hindi bababa sa 5 taon bago maramdaman ang epekto nito. Kaya para sa marami, hindi na nakakagulat kung bakit ngayon pinili ng China na ipakita ang lakas nila. Sa pananaw ng iba, ito ay malinaw na demonstration ng domination na isang pahayag na kaya nilang magpadala ng barko saan man nila gustuhin, kahit kailan nila gusto, at halos walang ibang bansa ang makakapigil o makakakontra agad.
Sa paraang ito, hindi lang nila ipinapakita ang kakayahan nila, kundi pinapaalala rin nila sa mundo na kung gugustuhin nilang harangan ang mga rutang pangkalakalan sa paligid ng Australia ay kaya nila. May mas matindi pa, dahil kung sakaling nais nilang sakupin ang bansa o magsimula ng malawakang atake mula sa dagat ay may kakayahan silang gawin ito. Ayon kay Rowan Moffat, dating Deputy Chief ng Australian Navy, dahan-dahan pero sigurado pinapakita ng China sa mundo na kaya nilang magpakita ng presensya kahit saan, kahit kailan. Sa ngayon wala kaming nakikitang senyales na gagamitin nila ito laban sa amin. Pero kung magbago ang intensyon nila, posible talaga. Sa loob naman ng politika ng Australia ay marami ang pumupuna sa gobyerno hinggil sa paghawak nito sa sitwasyon. Pinupuntirya ng mga kritiko si Prime Minister Anthony Albanese na nakatutok sa pagpapalambot ng tensyon sa pagitan ng Australia at China matapos ang banggaan nila noong panahon ng pandemya. Noong kasagsagan ng COVID-19 ay nanawagan ng Australia ng investigasyon ukol sa pinagmulan ng virus na hindi ikinatuwa ng Beijing. Bilang ganti, noong 2020 ay nagpatupad ang China ng matitinding paghihigpit sa mga produktong inaangkat mula sa Australia na lubhang nakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Mula noon ay lalong lumala ang tensyon at nagsimulang humingi ng mas matibay na suporta ang Australia mula sa Amerika. Pag-upo ni Albanese bilang Prime Minister noong 2022 ay agad siyang gumawa ng mga hakbang para pahupain ang banggaan sa pagitan ng dalawang bansa. Pero ayon sa mga kritiko, tila kulang sa tigas ang kanyang approach. Isa sa mga matinding bumatikos ay si Shadow Defense Minister Andrew Hastie na nagsabing sinusubukan lang ng China ang lakas ng Australia at hindi ito kinaya ni Albanese. Dagdag pa niya, kung ang Australia daw ang gumawa ng ganitong hakbang sa South China Sea at naapektuhan ang mga ruta ng flight ng China, tiyak na may matindi silang kapalit na sisingilin. Isa pang eksperto na nagpahayag ng pagkadismaya ay si Marcus Hellyer, isang senior analyst na nakatutok sa defense economics at military capability. Aniya, sa sarili nating bakuran, pinapahiya tayo ng China. Hindi na nga natin malibot ng maayos ang sarili nating bansa. Talagang pinaparamdam nila ang kalamangan nila. Gayunpaman, para sa mga taga-suporta ni Albanese, ay wala namang saysayang gumanti o gumawa ng hakbang na ikalalapa ng sitwasyon. Ipinaalala rin mismo ni Albanese na maraming beses na ring naglayag ang mga barko ng Australia sa South China Sea. At tulad ng China, karapatan ng bawat bansa na maglayag at magsagawa ng training exercises sa mga internasyonal na karagatan. Habang abala ang mga politiko ng Australia sa walang katapusang pagtatalo ukol sa mga kilos ng China, ilang linggo bago ang nakatakdang halalan sa kanilang bansa ay mas marami pang eksperto ang patuloy na nagpapahayag ng mas malalim at mas seryosong pangamba. Para sa kanila, ang ginawang paglalayag ng Chinese flotilla ay hindi basta-basta o simpleng hakbang lamang. Sa halip, ito ay may mas malalim na kahulugan na hindi dapat balewalain. Isa sa mga kapansin-pansing detalye ay ang tiempo ng pagdating ng mga barko ng China. Ang insidenteng ito ay hindi lamang basta nagkataon dahil ito ay nangyari ilang araw lamang matapos dumaong sa isang base militar malapit sa Perth ang isang nuclear submarine na nagmula sa United States. Sa parehong panahon din, nasa Canberra ang isang mataas na opisyal mula sa US military para sa isang opisyal na pagbisita, isang pangyayari na nagbigay ng mas matibay na batayan sa mga spekulasyon. Dahil dito ay may mga nagsasabing hindi lamang para sa Australia ang ipinapadalang mensahe ng China, kundi tuwirang pagpaparamdam din ito sa Amerika na tila ba sinasabi ng Beijing na sila ay handa na ngayong hamunin kahit ang pinakamalalaking puwersa sa pandaigdigang entablado. Ayon sa ilang analyst, posible rin umanong ang kilos na ito ng China ay isang direktang tugon sa mga bagong buwis at paghihigpit na ipinataw ng United States sa kanilang ekonomiya. At kung susuriin sa mas malawak at mas komplikadong konteksto, lahat ng ito ay nangyayari sa unang bahagi pa lamang ng ikalawang termino ni Donald Trump bilang Pangulo ng United States. Kilala si Trump sa kanyang America First na polisiya, isang estratehiyang binuo upang ituon ng pansin sa mga pambansang interes ng Amerika, kahit pa ito ay nangangahulugang pagputol ng tulong o paglayo sa mga international obligations. Kitang-kita ito sa kanyang naging desisyon na bawasan ng military aid para sa Ukraine, isang hakbang na ayon sa maraming eksperto ay mas lalong nagpapalakas sa posisyon ng Russia sa Europe habang unti-unting inilalagay sa panganib ang katatagan at seguridad ng buong rehiyon. Bunsod nito, lumilitaw ang mga seryosong tanong mula sa mga lider at mamamayan sa buong mundo.
Kung kaya ni Trump bitawan ang Ukraine, posible rin kayang iwanan niya ang mga kaalyado ng Amerika sa rehiyong Asya, tulad ng Taiwan o mas malapit pa, ang mismong Australia kung sakaling magpasya ang China na mas agresibong palawakin ang impluwensya nito. Bagamat sa unang tingin ay maaaring magmukhang imposible o malayo sa realidad ang ganitong uri ng senaryo, marami ang naniniwala na hindi ito dapat isantabi o maliitin. Lalo na ngayong malinaw ang mabilis at tuloy-tuloy na paglawak ng naval forces ng China sa mga nakaraang taon. Hindi na ito lihim sa sinuman na patuloy na gumagawa ang China ng napakaraming bagong warships na hindi lamang basta-basta mga barko kundi armado ng mga makabagong teknolohiya at malalakas na sandata. Sa puntong ito maituturing na sila ngayon bilang isa na sa pinakamalalakas na hukbong dagat sa buong rehiyon ng Indo-Pacific. Hindi na rin limitado ang galaw ng kanilang mga barko sa paligid lamang ng Australia dahil ilang beses na rin silang namataan sa mga karagatan sa paligid ng Vietnam, Taiwan at Japan, mga lugar na itinuturing na sensitibo at kritikal pagdating sa pandaigdigang seguridad. Sa katunayan, ayon sa datos na inilabas ng Japan Defense Ministry, noong taong 2024 ay 68 na beses na itala ang presensya ng mga Chinese ships malapit sa Ryukyu Islands, isang maliit na grupo ng mga isla na matatagpuan sa pagitan ng Japan at Taiwan. Kung ihahambing ito sa tala noong 2021 na 21 na beses lamang, malinaw na ito ay isang indikasyon na patuloy ang paglapit ng China sa mga sensitibong lugar, habang walang sawang sinusubok ang hangganan ng pasensya ng mga bansang malapit sa kanila. Samantala, alam na rin ng buong mundo, lalo na ng mga lider at tagamasid ng pandaigdigang politika na matagal ng pangarap ni Xi Jinping na tuluyang bawiin ang Taiwan at gawing bahagi ng teritoryo ng China. At ayon sa ilang tagapag-analisa, kung sakaling magtagumpay siya sa layuning ito, ay malaki ang posibilidad na hindi siya basta-basta titigil doon. Maaring magtuloy-tuloy ito sa mas malawak at mas agresibong ekspansyon na may layuning palakasin pa lalo ang impluwensya ng China sa buong mundo. Sa isang article na inilathala ng The Sydney Morning Herald, binigyang diin ni Peter Harcher ang kabuuan ng sitwasyon sa pamamagitan ng kanyang pahayag. Sa mga oras na pinapakita ng China kung gaano kahina ang Australia, mas lalong lumilinaw kung gaano kaduda-duda ang pagiging maaasahan ng Amerika. Isang matinding paalala ito na sa panahon ng tensyon at pagbabanta, ang pagiging kaalyado ng isang makapangyarihang bansa ay hindi laging garantiya ng proteksyon. Sa teorya, at ayon na rin sa mga umiiral na kasunduan, hindi dapat masyadong mangamba ang bansang Australia. Meron kasing isang kasunduan na kasalukuyang umiiral na tinatawag na AUKUS, isang trilateral security pact sa pagitan ng Australia, United Kingdom at United States. Ang pangunahing layunin ng kasunduang ito ay ang palakasin ng seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific sa gitna ng lumalakas na presensya at agresyon ng China. Itinatag ang AUKUS noong taong 2021 sa ilalim ng pamumuno ng administrasyon ni Joe Biden. Isa sa mga pangunahing bahagi ng kasunduang ito ay ang pagpapadala ng United States ng mga nuclear-powered submarines sa Australia na layuning magsilbing pangontra o sagot sa anumang aggressive actions na maaaring gawin ng China. Gayunpaman, sa isang panahon kung kailan hindi may kakailang patuloy ang pagpapalakas ng China sa iba't ibang aspeto ng kanilang militar at sabay-sabay ding lumalalim ang alalahanin ukol sa tunay na commitment ng Amerika sa kanilang mga kaalyado, marami ang hindi maiwasang magtanong, hanggang saan nga ba ang tunay na kakayahan at kahandaan ng mga kaalyado ng Australia kapag dumating ang oras ng tunay na pagsubok? Bagamat nagsimula ang AUKUS Pact sa panahon ng administrasyon ni President Joe Biden, may mga malalalim na agam-agam kung ano nga ba ang magiging kahihinatnan nito sa ilalim ng panibagong pamumuno. Ang pangambang ito ay mas lalo pang lumalim sa isipan ng ilan, lalo na nang sa isang press conference ay diretsahang tanungin si Trump kung nakausap na ba niya ang Prime Minister ng United Kingdom patungkol sa AUKUS na isang napakahalagang kasunduan sa pagitan ng US, UK at Australia. Ang kanyang sagot, "What does that mean?" ay tila nagpapakita ng kawalan ng familiarity sa mismong kasunduan. Isang tugon na hindi maiwasang magdulot ng pagdududa sa kanyang kaalaman o intensyon ukol sa mga sensitibong isyung may kinalaman sa seguridad ng Indo-Pacific. Pagkatapos ng nasabing insidente, agad namang sinikap ng kampo ni Trump na pahupain ang sitwasyon at iwasto ang anumang negative interpretation ng kanyang sagot. Ayon kay US Defense Secretary Pete Hegseth, marin niyang ipinahayag na si Trump ay lubos na familiar sa AUKUS agreement at buong-buong sumusuporta dito.
Dagdag pa ng ilang matataas na opisyal mula sa Amerika, hindi umano basta-basta aatras ang presidente mula sa kasunduan. Lalo na't tumanggap na ang United States ng mahigit kalahating bilyong dolyar mula sa pamahalaan ng Australia bilang paunang bayad para sa mga nuclear-powered submarines na ipinangako ng US na ibibigay. Para sa Estados Unidos, hindi may kakailang isang napakainam at kapaki-pakinabang na kasunduan ng AUKUS, hindi lamang sa usapin ng depensa kundi maging sa strategic influence nito sa rehiyon. Kasabay ng mga pahayag na ito ay isang opisyal mula sa Defense Department ng Amerika ang nagsalita upang ipabatid na masusing binabantayan ng kanilang tanggapan ang mga kaganapan sa rehiyon ng Indo-Pacific, partikular na sa Australia. Ayon sa kanya, batid namin ang mga aktibidad sa Australia at sinusubaybayan ito ng mabuti. Gaya ng sinabi ni Secretary Hegseth, ang China ay itinuturing na kapantay na kalaban na may kakayahan at intensyon na banta sa pangunahing interes ng US sa Indo-Pacific. Kaya't priority ng aming departamento ang pagpigil sa China. Mula sa pahayag na ito, malinaw na hindi nagbibiro ang Amerika sa kanilang pagtingin sa kasalukuyang geopolitical situation at determinado silang panatilihin ng kanilang presensya at impluensya sa nasabing rehiyon. Sa kabila ng lahat ng ito, tila hindi naman natitinag ang Beijing. Sa katunayan, mas lalo pa nitong ipinapakita ang kanilang kumpiyansa sa sarili sa pamamagitan ng matitinding pahayag na nagbabadyang hindi sila uurong sa anumang uri ng komprontasyon. Isang patunay nito ang isang tweet mula sa Chinese Embassy sa X kung saan matapang nilang ipinahayag kung gusto ng Amerika ng digmaan, tariff war, trade war o kahit anong klase ng giyera ay handa kaming lumaban hanggang dulo. Isa itong mabigat na babala na malinaw na nagpapakita ng determinasyon ng China na ipaglaban ang kanilang interes at nagbibigay rin ito ng indikasyon ng tumitinding tensyon sa pagitan nila at ng mga kaalyado ng Amerika tulad ng Australia. Sa gitna ng lahat ng ito, lalong naiipit ang posisyon ng Australia. Simula nang maupo si Prime Minister Anthony Albanese, ay masigasig siyang nagsusumikap na maging tagapamagitan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa, ang United States at ang China. Sa isang banda, patuloy siyang kumikilos upang palambutin ang relasyon ng Australia sa pamahalaan ni Xi Jinping, marahil upang mapanatili ang matatag na kalakalan at diplomasya. Ngunit sa kabilang banda, nilalagdaan rin niya ang mga kasunduan gaya ng AUKUS upang masiguro ang proteksyon ng Australia sa harap ng banta ng China at para matiyak ang suporta mula sa kanilang matagal ng kaalyado, ang Amerika.